uminom ako ng turmeric, guys. Ayan. Kwento ko lang sa inyo. Kasi, I think last year pa, hindi ko na matandaan. Basta kasi may swimming pool talaga dito kasi sa amin. Bihira namin siya gamitin. So, ngayon may nakilala kami doon na kapitbahay lang namin, sa kabilang building lang siya. So, ayun, si Tito Paul yung Paul yung name niya. Tapos, after noon kasi nag-swimming kami, kaya kami nagkakilala doon kasi sinukat namin yung pool dito, ko ilang meters, ganyan. Tapos, after noon, nag-hi hello na kami. Alam niyo naman din ako, diba guys? I mean, basta pagkilala kita, minsan nga hindi ko kilala, hiningitian ko talaga. Ayun, tapos, sabi niya, simula daw noon, parang, matagal na kami hindi nakita. Nakita niya si Heinz, medyo naging chubby. Tapos, after na nakita niya last year, hindi na kami nagkita. Nakita niya si Heinz nung time na 4 or 5 months na yata si Heinz. Pinayaan ko na siyang bumili sa tindahan. Tapos nakita daw sila, yung kwento niya sa akin. Tapos kaya musta nga niya si Heinz. Pero nahiya siya magtanong about sa brain surgery. Pero sobrang proud daw si Heinz na sinabi na brain surgery siya. Ganyan. Kasi diba, minsan kasi tayo, diba, pag may nangyayaring hindi maganda sa atin, parang feeling natin is napanghihinaan tayo ng loob. Parang feeling natin katapusan na ng mundo. Mga ganyan ba? So, sabi niya natutuwa daw siya sa amin kasi parang iba yung aura na nakita niya, tapos nakita nga niya yung pinagdaanan namin, ganyan. Sabi ko nga, it was God talaga lahat ng nangyari dahil kay God kami. Tapos sabi ko, kay God kami nakaraos, faith lang talaga. And mas ang dami namin napag-usapan. Tapos, natutuwa nga daw siya kasi sa simpleng tao lang naman daw siya. Kada may kita niya kami, tapos medyo grumpy na siya kasi nga medyo tumatanda na siya, ganyan. Pero daw, kapag nakita niya kaming nakakasalubong niya kami, kasi like kaming naglalakad, diba? Umaga or gabi yan. Natutuwa siya na makita kami na parang pag malayo pala nakita niya, nakasmile na kami sa kanya. Ganun talaga kami. Even yung mga janitors dito, friends namin, guards, kahit sino guys, as in, talagang friends talaga namin yan dito. Sila. And ang ginagawa lang namin is, alam mo yun, simple smile lang, bate, hi, ganyan. And minsan daw sabi niya, parang, if I'm not mistaken, sabi niya sa akin, knowing na ako na parang medyo grumpy na siya, ganyan, medyo oldie na nga. Pero pag makikita ko yung parating, napapangiti na daw siya. Kasi parang malayo pa lang. Tapos sabi ko nga, sabi ko sa nangyari po sa amin, sabi ko, binigyan pa si Heinz ng chance. So, sabi ko, may purpose pa. At ito yung, sabi ko nga, we are the chosen ones. Parang ganun. Sabi niya, yes, kami, kare ka dyan. Talaga, agree siya. Na talagang, binigyan kami ng gantong gift ni God to share His goodness, His miracles, and who He is. Diba? Kasi, parang, iisipin mo, parang, diba, isa to sa mga maging blessed tayo, feeling blessed tayo, although ang dami talagang challenges, napakahirap talagang i-handle yung buhay, lalo na kapag ganito, mga pagsubok, pero walang imposible, nagugulat ka na lang nararaos mo na siya, diba? Parang ito na naman, tapos na nga, 9 months na nga pero kung mababalikan mo, grabe, paano talaga siya, how great is our God talaga, na talagang yung provision, hindi talaga siya madali, pero maraos, nag-work na 9 months na, and paano talaga siya nag-work sa buhay mo. And sabi ko nga, siguro yun po yung purpose namin, to spread His words and miracles. Yun, sabi niya, agree talaga siya. And nakwento ko to kay Heinz, sabi nga ni Heinz, natutuwa siya kasi unti-unti na namin nakikita yung purpose namin at ano bang sabi niya, wait lang. And ayun, sabi niya, nakakatuwa kasi unti-unti na namin nakikita yung purpose niya for us. Like, naka-encounter ako ng ganyang tao. Tapos sabi ko, sobrang na-appreciate ko rin. Parang kinausap ako ni God through him.
Kasi may mga, syempre may nanonotice ka lately, mga ganyan, question mo, bakit nga ba ganun sila, bakit ganun? Pero nung kinausap ko siya, sabi ko kay Tito Paul, thank you so much kasi na-appreciate ko yung kind words niya sa amin na parang, minsan parang hindi ko ma-contain na sobrang, hindi ko siya nafe-feel na gusto kong magyabang na, alam mo yun, parang mas na-humble pa ako sa mga pinagsasabi niya na yun pala yung aura namin na for him, na nakikita niya na naging honest talaga siya. Pero sabi ko, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo kasi na-appreciate nyo yung ganito namin na simple smile lang, and sabi ko, sobrang happy ako kasi ang tingin ng mga tao sa akin, maarte, kung ano, negative, mga ganyan. Sabi ko, pero ikaw po, maraming salamat kasi sabi ko, hindi mo talaga makikilala isang tao kapag hindi mo nakita yung pinagdaanan niya, kung hindi mo siya nakausap. Kaya sabi ko, sobrang kung na-appreciate niya kami, mas na-appreciate ko sa yung words niya sa amin, kung ano yung nakikita niyang honest feedback niya sa amin. Nasabi niya pa na, sino ba naman ako, simpleng tao lang ako, pero grabe niyo akong batiin, kapoy nakakasalubong niyo ako, nag-good vibes din talaga siya. Pero sabi ko, thank you nga, kasi nga, yun, sabi ko kasi ang tingin ng mga tao sa akin, maarte, ang daming mga negative na parang first impression nila sa akin, which is naiintindihan ko, sabi ko siguro kasi ganoon talaga kapag yung strong yung personality mo, masyado kang independent. Kasi yun talaga eh, 'di ba? Lumaki na naman ako ng mag-isa lang din talaga ako na walang kapatid or what. So, parang ako lahat, kinakaya ko lahat ng pagsubok or what, parang nasanay na ako na ako lahat nagfi-face ganun. Tapos, sabi ko nga na, yun, salamat ako. Sabi niya, yan ba yung maarte? Nag-sacrifice ng 3 years magpadede sa anak. Yan ba yung maarteng sinasabi nila? Parang na-realize ko nga, kasi ko talagang maarte ako. May choice naman ako na 3 months to 6 months pa lang. Init pa na hindi ko na siya, stop ko na dahil unahin ko yung sarili ko. Yung mga something lang na-realize ko na minsan, kapag medyo lagi kang isip na nag-iisip ka, may doubt ka na, Lord, bakit kaya gano'n? Bakit kaya ganyan, Parang minsan na-feel mo na ang dami mo ng question na bakit nga gano'n yung mga tao? Ano naman ako, ganito, blah, blah, blah. May gagamitin talaga si God na tao para ma-uplift ka na huwag mo silang intindihin kasi hindi naman lahat ganyan tingin sa'yo. Parang pina-feel niya sa akin na biglaan na kasi may swimming pool kami dito, lagi si Tito Paul swimming kami, hindi namin talaga siya ginagamit, hindi kami nagsiswimming dito. Pero itong time na to, nakita kami kanina, na ang dami kong question sa isip ko na bakit nga, minsan kapwa Christian mo pa, pag hindi ka talaga feel, di mo talaga pwedeng, alam mo yun, hindi mo talaga kayang pilitin or what, mga ganon. Pero parang na-remind ako na parang, hindi naman lahat ganun yung tingin sa'yo eh. I mean, may tao talaga nakaka-appreciate, hindi lang lahat vocal na sabihin yon. Saka natuwa ako na sinabi niya, si Heinz may pinagdaanan, brain surgery, major surgery, pero parang hindi mo na-feel man lang na napanghinaan siya ng loob. Na parang parang may expression pa nga siya na pamura siya na sorry for the word parang pero ganito, tapos biglang hey, na brain surgery ka, parang gano'n. Pero hindi mo ma-feel kay Heinz na pinagdaanan niya, parang go with the flow. Sabi ko, iba po kasi yung faith talaga, ang daming nababago yung faith talaga. Yan lang. So, feeling ko lang talaga na minsan feeling natin na si God hindi tayo sinasagot. Parang feeling natin, Lord, ano ba nangyayari? Sana ganito dahil mong hiling. Pero minsan, talagang out of nowhere, may papakilala siyang tao, may dadalhin siyang tao para ma-uplift ka, na i-remind sa'yo na tuloy mo lang yung ginagawa mo. Alam ko mahirap, pero sige lang, basta alam yung pinaglalaban mo, andito lang ako. And, nasa right track ka naman at alam mo naman sa sarili mo yon, 'di ba guys? Yan lang. Natuwa lang ako dahil sa na-encounter ko today na sobrang parang na-uplift din ako. Kung na-uplift din namin siya, na-inspire namin siya, mas na-uplift din ako today. So, yun lang. Hindi ko na pinost ang haba kung kwento, kaya video ko na lang guys.